Bumuo ng panibagong block o paksyon ng ilang senador. Bagamat aminado silang posibleng hindi pa rin ito sapat para baguhin ang liderato sa Senado. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. May bagong bloke ang nabuo ngayon sa Senado. Ito ay ang Veteran Bloc. Kinumpirma yan ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ani Zubiri, 4 silang kasama sa Veteran Bloc na binubuo ng mga veteranong mambabatas. Kabilang na siya kasama si Senator Loren Legarda, Senator Panfilo Lacson at Senator Tito Soto. Gayunpaman, aminado si Zubiri na may mga alingas-ngas o ugong na may numero pa rin si Senate President Chis Escudero para manatiling Senate President sa 20th Congress. Subalit, sino nga ba ang kanyang susuportahan? And of course, initially we were pushing for Senator Soto as the Senate President because I was his majority leader. I'm a loyal majority leader of the Senate President. So, many of course, gossip have been coming out stating that Senate President Escudero has 13 votes, 13 signatures. He may have the 13 signatures, but I'm hoping and praying that at the end of the day, we all decide to have a Senate President that will continue its independence as a last bastion of democracy. Wala pang tugon si Escudero sa mga hirit ni Zubiri. Samantala sa iba pang kaganapan sa Senado, welcome para kay Senator Joel Villanueva ang magandang balita na 50 pesos wage hike sa National Capital Region, pero mas sinusulong ng Senador ang Living Wage Act na mayroon daw mas matagal na impact dahil tutulungan nito ang regional wage boards na makapagtakda ng disenteng minimum wage level. Si Senador Raffy Tulfo naman umapela sa DOTR na magdagdag ng eksklusibong ticket booths para sa mga estudyante na sumasakay sa LRT at MRT. Natanggap daw kasi ng Senador ang mga reklamo tungkol sa mabagal at hindi maayos na validation process para sa mga nag-a-avail ng student fare discount sa mga istasyon ng LRT at MRT. Paalala ni Tulfo na ang layunin ng student fare discount ay gawing mas abot kaya at accessible ang transportasyon para sa mga mag-aaral. Si Senator Panfilo Lacson naman naghain ng panukalang batas na mas magbibigay proteksyon sa kabataan sa masama umanong epekto ng overexposure sa social media. Naghain si Lacson ng panukalang batas na ang layunin ay ma-regulate sa paggamit ang mga menor de edad ng social media platforms. Sa panukala ni Lacson, pagbabawalan ng menor de edad sa paggamit ng social media services at kailangan magkaroon ng reasonabling steps at age verification measures ang mga social media platforms. Kailangan daw magkaroon ng paraan para matiyak ang edad at pagkakakilanlan tulad ng ID at facial recognition. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.